mainit pa rin pinag-uusapan ng statement ng ating VP Sara, Marlon, to the point na isa na namang kongresista ang nag-react at tinawag siyang nagtatantrums at parang bata. Ito naman si Robes. Kong Rida Robes. Kong Rida Robes. Talamak na talamak yung sabong online dyan sa bayan mo, ha? San Jose del Monte, Bulacan, no? She is a representative, district representative, si Kong Rida Robes. Ang husband niya ang mayor. Alam ko. Di ba? Ang sabi pa, pwede naman patunayan ni Kong Rida na mali ang sumbong ng mga kababayan natin doon na matapobre raw itong atin. The wonder that we have here is, it is not a surprise that Chief PNP Romel Marbil asked the rescue of Luis Manzano. And then when it didn't work out, Rep Rida Robes trying to rescue the situation na, huwag kang iyak-iyak dyan na parang kang bata. Alam mo, Kong Rida, bago ka sumausaw, bago ka umepal sa issue na ipinaglalaban ni VP Sara ngayon, ayusin mo muna yung bayan mo. Saka, anong pinagtatantrums ni VP Sara? Hindi ba legit yung complaint na? Hindi ka ba nanay? Hindi ka ba asawa? Wala ka bang pamilya? Wala kang magulang? Wala kang kapatid? Na pag at least na yung security ng pamilya mo, hindi mo ipaglalaban? At pag pinaglaban mo ba ang pamilya mo, ang tawag doon, tantrums? Yung ginagawa mo, ano tawag sa'yo? Wala. Di ba kakups yan? Kakups? Ano siya? Attack dog? Attack dog lang. Attack dog. Tama, Epan, sabi ni Jennifer Ichikawa, tantrums. Alam mo ba pinagsasabi mo, ate? Parang at least yung pamilya mo, yung security ng pamilya mo, tantrums pag nagre-reklamo ka, at halal ka ng mamayang Pilipino. Ilan bang boto nakuha mo sa Bulacan para maging congressman? Ikumpara sa 32 million boto na nakuha ni VP Sara Duterte. Masyado kang EPS ka na, COOPS ka pa. Nabasa lang ako. Yung parang mga epalitiko dyan sa lugar mo, Kong Rida, di ba? Lahat ng poste raw dyan, may tatak ng pangalan ng asawa mo bilang mayor. Ano ba yan? Pera nyo ba pinampagawa dyan sa mga poste dyan sa inyo? At pag nagtatanong kami ngayon, nagtatantrums kami, anong tawag dyan sa inyo? Okay, let's talk about some issues. Later na tayo ulit mag-greet-greet. Mainit pa rin pinag-uusapan ng statement ng ating VP Sara, Marlon, to the point na isa na namang kongresista ang nag-react at tinawag siyang nagtatantrums at parang bata. Ito naman si Robes. Kong Rida Robes. Kong Rida Robes. Talamak na talamak yung sabong online dyan sa bayan mo, ha? San Jose del Monte, Bulacan, no? At Marlon, alam mo, napunta ako dyan kasi, to be honest, na-meet ko yan si Kong Rida Robes and her team. Ako, we met her personally. Me and someone else na related sa isang diplomatic mission, Marlon. Last year. No, it wasn't about campaign. It was a diplomatic mission. And I felt very bad dun sa meeting na yon because ang pinadayo nila was the diplomat. I will not say names. Okay. Yung diplomat, ang pinadayo nila sa lugar nila. So okay lang, sige, punta kami. Kasama ko yung mama. And then they talked about their whole team going somewhere in Europe kung saan yung nire-represent naman nung diplomat. I will also not name the place or the country. So, ang sabi nila, we went there, our team went there on an official visit, blah, 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 and we were so impressed by how advanced yung lugar, na we want to adapt how their parang water system is or sewerage system is, parang ganon. Tapos, so, we already got the message na kami ay present doon is because kami yung nasa diplomatic mission. Yeah. O sige, fine. And then, meron gano'n, is there any way that we can become a sister country or sister city of the said country na pinuntahan nga nila? E di, syempre, parang sumakay kami na, okay, blah, 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 things. And then, picture. Alam mo yung kada kibot, yung click, yung gano'n. E di, okay, fine. We ended up having lunch and then off we went back here, nung diplomat ko. Tapos pagkadating dun sa sa sasakyan, sabi ni bossing, that's weird. Gumanon siya. Tapos sabi ko, no, sabi ko, nothing is weird. This is how I feel or about the meeting, sabi ko ganyan. Parang kailangan nilang mag-follow through and make official their visit dun sa country na yon. Di ba? Para kasi ginastusan mo ng pera ng bayan eh. Tapos syempre ngayon, anong purpose mo ng visit dyan? Travel lang, sightseeing and all. So, parang ang naisip nila, we have to connect to the mission office nung country na yon. Naggawa-gawaan ng event. And then Marlon, if you visit, kumusta na po ang audio pala ha? If you try to visit San Jose del Monte, Bulacan, no offense meant sa mga taga lugar na to ha. The city remained very provincial, na hindi progresibo ang itsura, ang kitid ng mga daan. Alam mo yun, Marlon. Tapos yung malayo sa kabihas na ng achievement kasi para ikaw dumadayo ka sa Europe, tapos meron kang vision na gusto mong i-adapt yung ganyan, pagdating sa sakop mo or sa distrito mo, parang walang progress.
Actually, unti-unti na umuunlad yun sa Jose del Monte. Oo, Kasi okay. may SM na eh. Yes. Pero, marami pa Eh, yung looban. mga kababayan. Yun nga yung looban. Yung looban. nakakatulungan. Oo. No? Pati, ang daming issue, lalo yung crime and corruption. Talaga? Crime and corruption, sa corruption sa local government, maraming issue dyan. Hindi lang makasalita ngayon yung mga opposition dati sa LGU, sa San Jose del Monte. Kasi alam nga nila na in power si Robes, ang mga Robes. She is a representative, district representative, Alam si ko, Kong Rida Robes. Ang husband niya ang mayor. Alam ko. Di ba? Ang sabi pa, pwede naman katunayan ni Kong Rida na mali ang sumbong ng mga kababayan natin doon na matapobre raw itong atin. Wait lang, sorry. Blurry ba talaga? Kasi medyo visible naman. Nihilo raw sila sa polo ko. Ano gusto nyo? Hubarin ko polo ko. So, mabagal ang pag-unlad. Pax Queen, mabagal ang pag-unlad. Masigip ang daan, no? Sabi ni Lulu and Rosie Vlogs. Kasi yun yung naging issue namin, Marlon. Hindi ko alam, hindi ko maano. Pero the wonder that we have here is, it is not a surprise that Chief PNP Romel Marbil asked the rescue of Luis Manzano. Oo. And then when it didn't work out, come Rep Rida Robes trying to rescue the situation na, huwag kang iyak-iyak dyan na para kang bata. Alam mo, Kong Rida, bago ka sumausaw, bago ka umepal sa issue na ipinaglalaban ni DP Sara ngayon, ayusin mo muna yung bayan mo. Saka, anong pinagtatantrums ni DP Sara? Hindi ba legit yung complaint na? Hindi ka ba nanay? Hindi ka ba asawa? Wala ka bang pamilya? Wala kang magulang? Wala kang kapatid? Na pag at least na yung security ng pamilya mo, hindi mo ipaglalaban? At pag pinaglaban mo ba ang pamilya mo, ang tawag doon, tantrums? Eh, yung ginagawa mo, ano tawag sa'yo? Wala. Di ba kakups yan? Kakups? Ano siya? Attack dog? Attack dog lang. Attack dog. No wonder, ang may hawak dyan na na PR, rin. Kilala namin yung may hawak na PR sa'yo. Ito nga PR operator na to, hindi matulungan ang sarili niyang asawa na isa ring cabinet member na nagpapasaklolo pa sa kagaya natin na magkaroon ng call to action for her resignation. So she has a reason to get out of the cabinet members. At ito yung grupo to na ginigiba si Yusek, Dr. Cesar Chavez. Oo. Kasi na-insecure siya. Oo. Tama, Epan, sabi ni Jennifer Ichikawa, tantrums. Alam mo ba pinagsasabi mo, ate? Parang at least yung pamilya mo, yung security ng pamilya mo, tantrums pag nagre-reklamo ka, at halal ka ng mamayang Pilipino. Ilan bang boto nakuha mo sa Bulacan para maging congressman? Ikumpara sa 32 million boto na nakuha ni BP Sara Duterte. Masyado kang EPS ka na, COPS ka pa. Ito, Marlon, yung sinasabing entitled authorities. Yung hindi maprinsipyo, unprincipled officials. Yung sinabi ni Engineer Edo na nawawala na talaga yung principled leadership. Ito yung mga mga entitled because yung may kapit sila na akala nila yung kapit nila Diyos. Kung, di ba? At kala nila yung hawak nila kapangyarihan ngayon na ibinigay lamang ng taong bayan sa kanila para pagsilbihan nila ang taong bayan. Ang kala nila pang matagalan to. At ang pinagsisilbihan nila hindi mismo yung taong bayan. Ang pinagsisilbihan nila yung naghahari-harian na dapat kayo ang servant at ang master yung taong bayan. Nabanggit mo kanina, Marlon, na ito di umano ay may ugaling matapobre. Minsan Sabi, saka yung talaga, may mga ilang katete-keebon tayo sa San Jose del Monte, Bulacan. Yun talaga yung matapobre raw yan. Daw kung itatanggi ni Kong Rida ng pamilya Robes, prove it. Ipakita nyo sa mamayan, sa mga kababayan sa Bulacan na hindi kayo matapobre. minsan na kasi itong Marlon na nakaringgan di umano sa isang crowd na sinasabihan na, sige, ipamahagi nyo na yung mga yan sa mga hampas lupa. Tapos, isa na rin minsan di umanong beses siyang nakaringgan na nagsa-side comment at sinasabing, ayan kasi kayo, hindi ninyo ako binoto kaya wala kayong nakuha. Di umano. So, somehow naman, Marlon, makikita mo sa isang tao, yung aura niya kung malalaman mo kaagad kung kung pareho kayo ng amoy ng puso, di ba? Kung malalaman mo kaagad sino mabait sa hindi at sa nagkukungwari, di ba? Meron taong ganun Pero minsan talaga naliligaw ka eh. Naligaw nga tayo kaya nga tayo nabudol di ba? Correct. Sabi ni Mary Joy Robes, minions ng Malacanang. So isa sa mga minions. I don't know how true, it could be true, it could be not true. Nagtatanong lang po, wag niyo ho kaming dalhin sa kangaroo court na kung saan kayo ay kabilang. Ito ay isang tanong na siya di umano ang nag-ooperate ngayon or nagre-rent dun sa spasyo ng kailian sa headquarters. Di umano, Marlon. We're not very sure. But this is already giving us an answer na it is her leaning towards administration for political reasons, no? Dahil ito, Marlon, magre-re-election. I'm very sure about that. Para lang makasipsip, no? Yuki-san, thank you. We support BP Sara. BP
delete group. And speaking pa, baka makalimutan ko si Ate Josie. Textmate kami ng textmate kami kaninang madaling araw. Bakit? Ang Ate aga nyo Josie. nagising. Mga lolo't Oo, may- Ate Jocelyn, ikaw ba lola na? Ito pa yung pinapasa ko sa iyo kanina. Yeah. Thank you po sa Oo. Pangmaysug USA SDS New York. Yes. Sa Pinasabi pagpapaabot po sa ng amin, inyong tulong. Opo. Pag-usapan po namin ni Miss Pam kung paano natin bibili ng goods para sa tabang ng Maysug, no? And thank you. Para raw po sa sa Karina victims at sa third floor studio nila pinapadaan. Thank you Okay. po. Maraming salamat po sa mga Ito nagtitiwala. rin ba yun? Sila rin ba yung SBS New York. sila rin yung yung nagbuo ng Attorney Vic Rodriguez? Ay, Forte, yes, no? yes. They're Thank trying you. to convert also or make use of the group's advocacy to support or call for the election of Attorney Vic Rodriguez sa Senate. We will see. Thank you. Ate Josie. Ayun lang Marlon, no? Naisip natin, natanong mo kasi kanina, ikaw ba ay hindi nanay, ikaw ba ay hindi At least yung pamilya mo, hindi ka na bother na yung security camera sa isa dapat sa pinaka-secured na lugar, yung airport, ay may nag-leak nung picture na yon, nung CCTV footage, kung saan ay naglalakad si VP Sara kasama ang kanyang mga anak, kasama ang kanyang asawa at pati nanay, di ba? alisan mo ng security. One day or 2 days. Kahit na na-bothered ka, bilang nanay, bilang kapatid na babae, bilang asawang babae. Hindi ko na alam ano ang pamitatawag sa ganong klaseng pag-ugali ng isang lady congressman. Tanggalan nga ng security, Marlon, mga 2 days or 1 week, tapos let's say kung masabi pa rin niya yan, dyan kasi lulutang kung maraming may galit sa kanya, or di ba, kung matino kang tao, hindi mo kailangan ng security. Kasi yun naman ang din ni VP Sara, ibabalik nga niya yung mga papel ng mga 45 na PNP officials na Kasi nila kanina sa yan kanya eh. Pinadala lang yun sa kanya Oo. para mag-espiya sa kanya At para ilaglag yung mga detalye kung saan siya pupunta, araw-araw na aktibidades niya. At baka yung pa, ang ikakahamak niya, at alam niyo, pagtagumpay para ipagurgur siya ng tulog niya. Alam mo, Marlon, si VP Sara, hindi ito unang pagkakataon na she just let things easily go. Kasi una na niyang sinabi yan yung budget hearing sa confidential funds niya, na sinasabi niya, kung ito pong issue ng paghingi ng aking ahensya ng confidential funds ay nagiging divisive at nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ng opinion ng tao, hindi ko nakihingin yan. Madali niyang i-let go ang isang bagay na hindi naman niya pinagkakapitang tuko, if you get what I mean. So ito, parang hindi naman ako nagngangalngal o naghuhumiyaw dyan na tinanggal niyo ako ng security. Sinabi ko sa inyo na makakapag-function ako bilang isang vice-presidente nang walang security. Tapos, nainis na nga lang ang Ale because pagkasapos niya sabihin yung pilit pa rin nagngangalngal si Romel. At saka nagsisinungaling na kasi pinapalitaw ni Chief PNP Romel na nakipag-ugnayan sila sa tanggapan ng Vice Presidente na hindi naman totoo. Yeah. Na biglang-bigla na lang silang naglabas ng relief order yung mga security personnel na tinanggal nila. So, ayun na nga. May nabasa lang ako. Yung parang mga epalitiko dyan sa lugar mo, Congrida, di ba? Lahat ng poste raw dyan, may tatak ng pangalan ng asawa mo bilang mayor. Ano ba yan? Pera nyo ba pinampagawa dyan sa mga poste dyan sa inyo? At pag nagtatanong kami ngayon, nagtatantrums kami, anong tawag dyan sa inyo? Pag gumanti ka, anong tawag doon? Tantrums or being Ano ba childish? salitang tantrums, ate? Ito Marlon kasi pagkatapos pa lang masangkot di umano ng mag-asawang Robes sa PDAF scam noong 2015, Yan, di ba? naging congresswoman si Madam Rida Robes at siya pala ang nag-file ng batas or House Bill 2188 na ipinagbabawal ang pag-file ng graft and corruption case for feature of ill-gotten wealth at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials sa Ombudsman laban sa kahit sinong congressman at senador kung walang resolusyon ng Kongreso. Wow, So protect ayun. yourselves, di ba Marlon? Parang Ayun, napaka-demokrasya nyo. may sarili kayong gobyerno sa gobyerno ng bansa, di ba? Ito yung tinatawag na ano ka gobyerno? Di ba? Ito yun eh. Ito Dahil yung batas. pero wag mong mag-alala ang mga taga San Jose del Monte, Bulacan dahil kayo po ay mas makapangyarihan. Sa darating na midterm election, alam nyo na po ang kailangan nyong gawin. Pumili po ng mga pinuno na who share the same core values as what you have. Kung kayo ay para sa inyong mga sarili, para sa inyong mga prinsipyo, para sa inyong proteksyon at ang progresibo ng inyong syudad, kung hindi nyo po ito nakita sa mag-asawang Robes, nasa inyo po ang kapangyarihan. Ang sabi ni No More Marcos Eso, gusto nyo, padala ko po sa inyo, o kinunan ko yung mga poses sa San Jose del Monte, puro initial ng asawa ni Rita Lopez. Pakisend po. I-post nyo po ng i-post. Ipopost din po namin, pakisend po. Para ilantad na natin mga epalitiko. Hindi naman na pera nila gamit sa proyekto nila, sa kanilang lang bayan, ang pagmamalaki nila, parang sila nagpagawa, ay sus, kakapalan ng mukha. So, okay, naging issue yung pagiging masikip ang daan sa San Jose del Monte, Bulacan. Kumusta po ang baha dyan? Dyan po ba ay nagbabaha ng matindi? Yung traffic, yung krimen, diba? Yung basura.
na nagkukos ng mga pagbaha, Marlon. Kasi Mismo, tama. balik natin sa usapang baha. Tama. Kasi ang sinasabi naman ng iyong presidente, Bongbong Marcos Marlon, na ang flood control ay hindi naakma sa sitwasyon ngayon. Hindi pala akma, ba't pinagmalaki mo nung nakaraang sauna? At binadgetan mo ng bilyon-bilyon. Trillion na pa. Oh, Trillion na. shucks. Diba? 1.3 trillion, tama ba yung figure ko? Hindi pala akma, tapos niyabang-yabang mo sa sauna. Ano tawag doon? Mema lang, mema. Mema sabi lang. Ewan sa, may mai-report lang, no? Tapos yung ate mo, yung kapatid mo, si Senator Amy Marcos, na galit si Ma'am Maharlika sa kanya Tama, kahapon, di ba? tama na. May point si may point si Mama Harlika, di ba? Bakit nananahimik ka? Senadora Amy, tapos panay pagmamalaki mo na BFF mo si BP Sara. Hindi kita mong BFF mo si BP Sara at senador ka ng taong bayan. Hindi ka senador ng pamilya Marcos. Paglaban mo kung ano yung dapat para sa bayan at kung ano yung katotohanan na isinisigaw na ng taong bayan. At isang issue dyan, yung paggamit ng pulburo ng ading mo, kapatid mo. Kasi Ibongit ading pala, sorry. una na siyang Marlon, kasi una na siyang umaray dito sa issue ng mga datos na inireport ng Pangulo sa kanyang SONA, na ang inaarayan ni Super Ate, Senator Amy Marcos, ay yung mali di umano ang mga datos at walang katotohanan ang mga proyektong sinambit niya sa kanyang report. So hanggang aray ka na lang, gumawa ka ng action. Ayun nga, Kumparan mo Marlon. ng maskara kung sino-sino dapat managot at kung sino-sinong politiko ang nagbulsa sa trilyon na budget para sa flood control project. Yun, nakakalungkot na, tapos puro ganyan ka lang. And Madam Maharlika is saying and is confidently saying, Marlon, that she knows about the Polvoron video. Na, wait lang Marlon ha, if you notice, sorry, cut kita. Okay. If you notice, sa letter naman ni VP Sara kay PNP Romel, Oo. hindi niya ito inalias na Polvoron video. She mentioned na nagsimula naman ninyong i-pull out ang security ko nang lumabas ang cocaine video. Yes. So, straightforward, sinabi niya na hindi ito Polvoron, cocaine ito. Diba? And Yun lang. She is aware that there is a Polvoron video. una niyang pinapahanap, nakikipag-unahan siya kasi ang Oh. plano niya, ayon kay Mama Harlika, ang plano niya ay ipang-black, hindi niya, sorry sa term, ipang-black, ihaharap niya kay BBM na, sige, Bonget, pag hindi ka umayos, ilalabas ko tong video mo. Nagkataon na napunta, mas naunang nakakuha ng video si Mama Harlika. At sa mga lahat ng nangyayaring ito, alam mo, nagsalita din naman si Miss Sasot. Tama, Ang sabi niya, nabasa ko rin. why is there no Marcos? Why is there no Romualdez? Not a single relative can ever tell the Filipino people that their relative is a coke user. Kasi alam nila ang totoo. Sen Aimee, I'm challenging you. Protect the people. Pero sino ang yung mga alipores ng administrasyon, Marlon? Kanino niyo gusto lagi ipinipilit na katotohanan? Atty. Vic Rodriguez, Ma'am Maharlika, yung mga vloggers, di ba? Parang may ano na rin ba kayo? Ang unang-unang makakapagpatunay niyan is yung kapatid. 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 Diba? Alam ng kapatid. Huwag mo nang itanggi, Senadora Amy, na alam mo na noon pa na may issue sa paggamit ng ipinagbabawal na coke si PBBM. Tingnan natin pa rin to, and please stop using na BFF mo si BP Sara kung hindi mo naman kayang ipagtanggol. Higit lalo kung at least na ngayon ang security niya, at hindi lang security ng ikalawang Pangulo, security rin mismo ng pamilya niya. Dahil alam mo yun, Vice President ka na ng Pilipinas, nakukuha pang i-casing yung inuupahan mo Yun. apartment. That's a security risk. Tapos sasabihin ninyo walang security exposure Tapos pag kami ang si ate, VP. tantrums. Okay ka lang ate? Okay, speaking of security, una nang nagkaroon din ng ng surveillance or casing or panunugod sa di umano'y kanyang property, si Spox Harry Roque. Yun, no? Okay. Let's retract what we said. Let me retract what I said last night when I said na nakulangan tayo sa kanya, because I was only basing yung initial comment ko na I also emphasized last night sa comments na hindi niya pinangalanan, tapos hindi siya nagsalita ng todo, tapos meron siyang hindi maalala, something like that. And when I watched it again this morning, sabi ko, palakpak kay Spox kasi Galing. professional niyang na-handle. Abogado talaga. To the point na nabutata at na nangamote. Luis Ontiveros, a.k.a. Kamote. Alam mo, Marlon, sa pagiging kamote niya, Oo. nagtantrums na lang yung ale. Sabi niya, excuse me. Gano'n na lang niya, di ba? Parang, Ano pa? I'm just saying, Marlon, dito sa Pogo hearing na naganap. Napaka-bias. Yeah. It is the same. Kasi
yesterday, last night also, may comment dyan na, please watch it first so you can Yan, confidently basa mo. comment and not compare the 2 previous hearings na may mga na-cite in contempt. Let's say, ito yung unang-una yung kay Ka Eric at saka kay Yusek Badoy, at yung sa Congress yun, at sa Senate ay yung kay PIDEA agent Jonathan Morales. What I was referring there was this situation kung gaano nakabias. It wasn't hearing 1, 2, comparing it to hearing number 3, wherein involved si Spock Harry Roques. Please revisit lang din para mas tama yung konteksto. Sinasabi ko lang dito, Marlon, if umupo ka dyan sa hearing na yan, na ikaw ang komite, at bilang komite, may bias ka na, wala nang patutunguhan ang hearing. Ano ba ang objective o layunin ng pagdinig na yan? Di ba in aid of legislation, may mga sinasite na batas si Attorney Harry Roque, Pero, tapos pinipigilan yung magsalita na, di ba, yung paghuli ron sa dalawang banyaga, doon sa di umano'y inuupahan nilang apartment na pag-aari ng isa sa kumpanya o isang shareholder lang, malit na minimal shareholder lang si Attorney Harry. Tapos, ang insinuation, pinapalitaw na kanya yan, na protector siya. Unang-una, tama ba yung paghuli sa dalawa? Inamin ng Bureau of Immigration na mission order lang. Walang warrant of arrest at walang search warrant. So, kung ang layunin nyo ay in aid of legislation, sana yung mga yon mabusisi, no? And PAM, ulitin ko, hanggang ngayon, nakakailang pagdinig na ba itong committee ni Senatora Risa? narinig ko yan sa bibig ni Senator Gatchalian, sabi niya ba, magtutuman sa tayong naghihiring dito. Bago ko punta ron. Ito naman si Senator Win. Kung Senator Win, magkakasama kay Sentablado noong nakaraang kampanya sa ilalim ng Unity Senatorial Slate. Tapos kung pigilan mo ang kasamahan mo dati nangangampanya, palibasa ikaw nanalo. Unity team pala siya? Unity team si Senator Win. Talaga? Tapos magsasalita lang ng kanyang saloobin at professional na idea bilang isang abogado, haharangan mo para magsalita, di ba? Oy, Christine, ang ganda daw ng hikaw ko. Wag ka. Mapupunta na naman sa jewelry box mo to. Anyway, kami nakakadalawang ba na silang pagdinig, no? Ulit-ulitin natin, hindi ko alam. Dapat pinagtutunan ng pansin to, eh. Doon po sa Pogo Hub, sa Bamban Tarlac, and I'm sure meron din sa Porac, Pampanga, merong opisina ang PAGCOR doon. Bakit kahit isang sentence na tanong, hindi nyo tanongin ng PAGCOR official kung ano ginawa nila at nangyari yung mga binibintang nila di umano na may krimen na nangyayari sa Pogo Hub sa Bamban, bakit walang ginagawang aksyon ang mga PAGCOR officials na nag-opisina mismo sa Pogo Hub? At saka anong accountability nila? Being on-site, meron sa premise, nandun mismo sila nag-opisina. Bakit ang accountability laging nasa LGU? Ano yung kayo? Sa madaling salita, mas dapat panagutin yung Pogo officials na nag-opisina mismo sa Pogo Hub, sa Porac, hindi yung LGU na, alam mo yun, na nagbigay lang ng lisensya. Bago naman bigyan ng lisensya ng LGU yan, bago pinagtibayan ng konseho, binigyan din ng lisensya yan ng PAGCOR. At yun din ang naging basihan ng sangguniang pangbayan. At yung PAGCOR, hindi naman sila pagkabigay ng whatever paperworks na nandyan para makapag-operate sila. Iniwan na nila. Hindi Nilimliman nyo din Nandyan din kayo sa loob ng ano nila ng community nila Kasama sa rules and regulation yun na sige, bibigyan ka namin ng lisensya, kaming PAGCOR, pero siguraduhin nyo na may opisina rin kami dyan sa loob ng Pogo Hub para ma-monitor namin kung illegal ba o legal ba ang nangyayaring transaction sa inyo araw-araw. Ito, sigurado tayo, 100% na may tanggapan po ang PAGCOR sa Bamban o sa Bamban Pogo. Masyado kayong bias. Masyado kayong ang direksyon, anong direksyon ng ang direksyon ng una ng pagdinig nyo laban kay Mayor Alice Guo. Ngayon ang direksyon kay Congressman Harry Roque, kay former presidential spokesman Harry Roque. Dahil bakit? Dahil malapit siya kay Pangulong Rodrigo Duterte at dahil bukal na bukal ang pagpapahayag niya ng pagdiskontento patungkol sa di umano'y pagkakasakot o paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng Pangulong Bongbong Marcos at yung sigaw na dapat kilalanin yung transparency, accountability, peace and security sa Pilipinas. And sinusukli nyo sa mga taong lumalaban ngayon o nagpapahayag na ng diskontento ay harassment. Harassment ang sigaw ni VP Sara, harassment din ang sigaw ni Attorney Harry Roque. Alam mo Marlon, grabe ang nila grabe yung mga propaganda nila, di ba? Kasi una na nating nakita Marlon, ang parang yung demolition job ba na never before seen and one of the biggest demolition job since the time of Corona. Alam mo kung kanino? Kay former ES Attorney Vic Rodriguez. Wow. Di ba? Parang talagang pinondohan, orchestrated, because you know that the guy is, he was the man. Kalitaw nila na nagbebenta ng position. Oo. Tapos alam mo, nung lumabas ang libro Marlon, yung mga umaawit ng appointment for sale, tapos kapit to ko, yung mga ganyan, nung nabasa yung libro, nag-iba na ng tono. Nag-iba na ng tono na
Saan nila? Yung nag-iba ng tono, tapos yung tono na nila ngayon, ang sinasabi, hindi, ang inano naman kasi niyan yung campaign money. Tunayan mo muna yung una mong akusasyon na ito ay nagbenta ng appointment for sale bago ka mag-iba ng tono ngayon na, dahil hindi ko napatunayan to, dito na lang tayo sa isang paninirang ito. Hindi pwedeng ganun kasi kahit maninirang tao ka, wala naman naniniwala sa'yo. At bakit hanggang ngayon hindi nyo dinidibang yung libro? Correct. Bakit ngayon wala kayong reaction? Oo, nanahimik lang kayo. Ininsulto niyo lang yung title. Ininsulto na lang, pero sa konteksto, hindi... Yung photo, ininsulto ninyo. Di ba? Yung title, ininsulto ninyo. Yung konteksto, butata kayo, tameme kayo, kamote kayo. Tapos ngayon, iba ang kakantahin ninyong tono dahil hindi nyo nahanap dun sa libro or nasagot kayo ng libro at napahiya kayo ngayon. Tapos iba nang ibabato nyo dun sa mama. Patunayan nyo muna yung unang katarantaduhan at kasinungalingan ninyo bago kayo magsinungaling ulit at makapaghikayat ng taong maniniwala sa mga susunod yung kasinungalingan. Kaya sa mga hindi pa nakakabili ng libro, bili naman kayo. And i-promote nyo po yung Kingmaker. And may nag-offer po. Kasi inyo may maglalabas sa billboard. Tingnan natin yung palala sa Ito may naglabas sa billboard. Tignan natin. Let's see. Abangan ng mga loko tuti ako. Kasi ano yung private property naman yung lalabasan nun. Freedom of expression din yun. Anong freedom of expression? Walang ganyan, Marlon. Ngayon, walang freedom of expression. Alam mo nakakatakot. Pag pinag-initan ka talaga ng gobyerno, talagang uubusin lahat ng resources para lamang makuha yung ultimo maliit na detalye patungkol sa iyo. Yung nangyari kay Yung nangyari kay yung CCTV footage sa NAIA, no? Kay BP Sara. Yung nangyari kay Spokes Harry na ultimo yung maliit na yung ari-arian na tama ba yung term ko, part owner ka lang. Sisilipin talagang bumubuhos ng pondo ang gobyerno para alamin yung mga detalye yun. Pero ano na ba ang detalye nyo ngayon patungkol dun sa na-recover na toneladang illegal substance sa Alitagtag, Batangas? Nagawa na ba kayo ng follow-up operation? Ano naging resulta ng tactical interrogation nyo dun sa suspect? Naikanta na ba kung sino-sino yung behind o kasamahan nila ron sa pagpuslit ng illegal substance? And ano na follow-up operations nyo? Bakit hanggang ngayon wala? Asan yung driver? Bakit hindi nyo ron ibuhos ang pondo ng pamahalaan? Hindi yung binubuhos yung pondo para lamang tiktikan yung mga nagpapahayag lamang ng pagkadismaya sa kasalukuyang pamahalaan. Napaka-sad man nun. Shout out kay Jocelyn Tapi. Hello po. Thank you, Ate Jocelyn. Mamaya pa message ko kayo. Thank you. Ay. Yung puntahan ko lang yung Pogo Hub, yung total ban sa Pogo. May nagsabi sa akin yung Internet Gaming License, IGL, na bago pa ipahayag ni PBBM sa nakalipas na SONA ang total ban, meron na ngayong existing na IGL, Internet Gaming License, na ang laman pala nito, ang pinagkaiba ng Pogo sa IGL ngayon, sa Pogo, walang local, walang Pilipino ang pwedeng tumaya, pero sa kasalukuyang IGL, pwedeng tumaya kahit sino, kahit bata, pam. Because Pogos, exclusive lang sa abroad ang dito lang ang pinaka-server. Dito lang sa Pilipinas, pero ang tayaan yung sa abroad. At saka yung Pogo Marlon, nung sinabi ito ng presidente na ibaban na niya, reclassification lang yon to avoid yung ban. Because yung pagkakaban, isang PR move lang yon para mailihis ang mga issues sa pulburon, para sabihin meron siyang ginawa right there and then, pero yung sinabi niya na ang WPS, hanggat nag-aalab ang puso ng mga Pilipino, atin ito. Ano ang concrete actions mo o call to actions mo para sabihin mong atin nga yan? Na-identify mo na ba kung ano-anong mga dash line ang magsasabi na sa itong dash line na to teritoryo ng Pilipinas. So itong nasasakupan yan atin. Walang iniwan yan No? Di umano papaban mo yung Pogo. So may ginawa na bang pagsalakay o pagbisita ngayon yung Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Pogo Island sa Cavite? At sa Mandaluyong at sa Pasay City. Hanggang ngayon wala, di ba? Nananatili sila untouchable. And yun, ang balita pa natin, sakaling isara sila, sakaling isara yung Pogo na to, sa ibang Pogo yung alam ko, mga 40 plus na lang sila ngayon, 42, kung tama yung detalye ko. Ililipat na lang daw sila ngayon sa mga economic zone natin. Kung sana. So, bantayan natin ito mga katete kay Ebon, no? Kung ano-ano mga economic zone, meron sa Cagayan, of course, meron sa Freeport area of Bataan, di ba? Tapos meron sa Clark Freeport and Special Economic Zone, Cagayan, Special Economic Zone and Freeport. Magkaiba ba to? Cavite Export Processing Zone, no? Meron na naman sa Cavite, Malapit lang to sa Pogo Island, di ba? Sa Cavite. Subic Special Economic, San Carlos Eco Zone. Ang dami, maraming paglilipatan yung bantayan po natin. Ang nakakatakot dito, yun nga, dahil nagkaroon ng rebranding, mas lalo nilang nilagay sa peligro ang mamayang Pilipino. Kasi pag total ban, tama lang na may total ban sa Pogo, isara. Pero pinapalitan na yun ng internet gaming license gaming, IGN, gaming license. Kahit sino nung Pilipino pwede naman tumaya. And kahit bata, minor. Kahit bata, minor. Kasi yung laro pala ron, kung ano yung nakikita natin sa casino, baccarat, hilo, meron doon. So parang sabong online na mismo yun ang pagal. Pinasara. Pero gusto niya illegal? Gusto niya illegal hanggang ngayon tuloy-tuloy po. Kasi mas may pera?
Pam. Hindi lang doon sa bayan ni Robes Talamak yung sabong online. Talaga? Hindi online po ngayon. Meron na ngayon yung tinatawag na sabong worldwide, saka sabong world war. Yung bang sa area ni Kong Robes na sabong online, ano to? Verified? Or ano? Verified Pam. May tataya. Saka ang ano kasi ngayon, ito tingnan mo rin gano'ng Sige, kapalpak talaga. for our safety, di umano na lang muna sabihin natin, Marlon. Unconfirmed. Kasi cellphone kung doon ka nakano, ganito nga pa ganito kapalpak yung administrasyon Marcos. Pinagmamalaki nyo minadali nyo yung Flag yung sa SIM card registration, di ba? Hanggang ngayon nakakatanggap tayo ng mga spam text. ng mga spam text. Pag pinindot mo, hayaan na ng sabong online. Totoo rin yan. So kahit nasa San Jose del Monte, Bulacan ka, inaabot yun. Inaabot yung Pam. So, Kasi it starts there, no? Kapag hindi mo alam na you have to be cautious doon sa mga ganung nare-receive mo, pag kinlik mo, nadadivert ka sa mga gaming, yung may mga makislap-kislap na roulette, yung mga ganun, no? Pam, wag mong kalimutan last year ba to? In-expose din niya ni Ma'am Maharlika, may video pa siya na mismo sa sabungan na tatayaan yung sabong online. May picture siya pinalabas sa natatandaan ko. Kasi nga, so hindi siya talaga nawala. hindi na wala, lalo pa naging lantaran. Ang problema, dahil lalo pang naging lantaran at illegal siya, siyang lisensya, wala na siyang pinapasok na buwis sa gobyerno. So pero yung mga kinabang dito, yung mga illegalista na. So yung mga legal, yun ang Yun tinanggal. ang tinanggal, yung mga legal, yun ang tinanggal. Yung mga illegal ngayon, sila ngayon yung namamayagpag at ang nakikinabang na lang yung mga tumutongpat. Sino-sino yan? Eh di yung team, Ano yung term ni Mayor Isko? yung si Eddie at saka si Patty. Oh, yun. Si Eddie ako, saka si Pati. ako, yung Koreano. Pati si ganyan. Oo, at saka, di ba? Ito, ba't hindi nyo imbestigahan sa Senado at Kongreso? Lumilitaw, merong mataas na opisyal mismo sa Office of the President ang may collection dito, linggo-linggo. Grabe ang report ng corruption ngayon, administrasyon ito na hindi ko alam kung saan papunta yung ang bayan natin. Grabe din yung Marlon, yung pagpo-project ng kung anong klaseng imahe meron ang gobyerno ngayon. Kasi if you're protecting yung mga ganyan na illegal, then that makes you a crooked government. That makes you a pickpocket government. Diba? That makes you a corrupt government. Sobra. And that makes you the kind of official you are. Diba? Corrupt. A liar. Diba? Parang, Lalo lang tayo nilulugmok, lalo lang tayo nilulunod sa kahirapan. Yung pangarap niya na wala nang Pilipino magugutom, naniniwala ka pa doon. hindi ko alam kung nag-hallucinate lang siya nung sinasabi niya to. Hindi ko lang alam kung high lang siya nung mga panahon na to. High dahil presidente na siya ngayon, di ba? Hindi ko alam pa. Hindi ko alam saan tayo papunta. Nakakalungkot. Ano kaya magiging progress ng POGO hearing na to, Marlon? At sa mga susunod ba na pagkakataon ay mabibigyan ng proper time and opportunity si Spock Sari Roque na sabihin ang kanyang mga dapat sabihin? Sa nangyaring sa pinakitang galing ni Kung hindi na maiimbitahan yan. Bakit nila na-imbitahan to, no? No? And mind you, doon sa hearing na yan, wala akong nakitang senador na abogado. Oo. Wala akong maring mali ako. Lahat doon, puro non-lawyer yun. At Marlon, walang DDS senator ang nagpunta, kundi si Senator Robin. No, na tumabi. Oo, Yun yung unity. Diba? Natapos ito si Senator Win, ay naku, teka, may nagtatanong nga pala kung gaano katotoo na yung planong reclamation project daw dito sa Manila Bay, may interest yung pamilya ni Senator Win Gatchalian. May nagpapatanong lang naman. May nagpapatanong lang na kay Ebon Catete natin. Talaga? Are they the contractor or are they the owner? Hindi, may nagpapatanong lang tanong natin ulit. Tanong din naman yun, di ba? Narinig nyo naman sa tono ng boses ko, are they the owner? Are they the contractor? yung intonation ng interrogative sentence, di ba? Ulitin ko mga katete kay Ebon. So, susubaybayan naman natin yung mga pagdinig sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. And alam na natin sa sarili natin kung sino-sino lamang sa kanila ang may K o wala. At kung sino-sino lamang talaga sa kanila ang tunay na may pagmamahal sa bayan. At kung sino-sino lamang sa kanila ang merong pansariling interest lang. At itong mga observation na to, gagamitin po natin sa susunod na eleksyon para baguhin na ho natin ang mukha ng Senado at Kongreso. Isulong po natin, pilitin natin, tumakbo ang ilang personalidad na bagong mukha. Ang kanyang press statement right after the hearing, si Spock Sari Roque Marlon. Oo. Para makabawi at dahil suporta sa isang maisog na Spock Sari Roque. At alam mo, yung mama, makikita mo yung frustration sa kanya, pero mas pinangibabaw niya yung pagiging professional niya, Marlon. When right away his attention was called for being disrespectful, right away he said or apologized. I'm very apologized.
Ganun ka magino yung ganun siya. mama, di ba, no? And ganun niya kasi kinailangan, Marlon. Otherwise, because it's a so-called kangaroo court and the committee already has bias dun sa pinag-uusapan, baka it ends up na yung mama makulong din kagaya ng nangyari sa mga ibang resource persons, Buti na lang hindi Marlon. nangyari. Buti na lang hindi nangyari. Idinidiin niya na ako ay resource person dito and I thought we were all in search for truth. Yes, we are. Definitely we are. Yung pagiging entitled official mo, pinairal mo doon sa katauhan ng isang Senator Risa Ontiveros, Marlon, di ba? At makita mo naman ang isang maisog na mayroong pagkakataon na i-expose ang mga dapat i-expose, mas nanatiling maisog. Iposari Pero alam mo, if yung nakulangan tayo, if we try to study the situation, hindi pa pagkakataon para sabihin niya kung ano yung sobra. Magaling na abogado si Attorney Harry Roque, kaya kalkulado yung mga ginagawa niyang moves. And ang tabayanan po natin, yung kasi, kung tama information ko pa mo, alam ko nakarating na rin sa iyo to, na merong hawak na picture, si Spokesari, at papakita niya kung sino talaga ang tunay na protector ng Pogo. Meron kasi palang, Marlon, di umano na King and Queen of Pogo. Wow, para lang para lang pelikula, saka kanta yun, di ba? O ng Ay, pang-prom. Ayoko, hindi nila bagay yung kanta, Marlon. Alam, kaya nga, nakita ko nga nangaasar si Miss Sas, kasi di ba, nung nagkaroon ng Maisog Hong Kong, magkakasama yung mga yung mga na-invite na vloggers. At nagkaroon tayo ng pagkakataon na makilala yung mga, idolo din nating vloggers yan. Matatalino, may prinsipyo, at may sariling, Marlon, may sariling mga paninindigan at paniniwala sa mga nagaganap, hindi nababayaran at hindi naiimpluwensyahan na ito ang sabihin mo. Di ba? Nagkaroon kasi ng pagkakataon na gano'n. At nakita ko sa post ni Miss Sas, nagbiro siya. Ito kasing si Spox, nung nasa Hong Kong, hindi pa sinend sa akin yung picture. Sabi niya ganyan. So dapat sila na nag-post, no? Hindi ko lang alam. So, baka naman group picture namin yon. Baka yun yung hinihingi ni Miss Sas. Hindi natin. Yung Pogo Operator? Ay, Marlon ha, meron pang, medyo na offline yata tayo. Meron pa palang isang picture na hindi lumalabas ha. Yung Okada picture din, yung King. King o Queen? Talaga? Di ba never pa napalabas yun? Pero hindi pa rin nakwekwento yun sa Okada Maleta. Ano ba meron doon? Yung may nag-aabang, ila-ila lagi, linggo-linggo rin to, Pam. Pero naman to mula sa customs, ha? Tapos Bakit sa ang nag-aabang naman doon, yung prinsipe, hindi king. As in, presidential budol. Alam ko na yun, presidential. Mga tongkat sa customs. Ano ba sa Okada? Anong safest ground nila yun, Pam, eh. Ang alam ko, part-owner na sila roon. Dahil sa ginawa nila? Nandun ang bagsakan ng mga maleta. If you want to know about the Okada situation, you have to buy and read the Kingmaker book na hindi namin pwedeng i-review. Meron doon. Andun ang bagsakan. Grabe, no? Yung samantalang yung mamayang Pilipino, hirap na hirap ma-produce yung 65 pesos na 1 kilo ng bigas. Na paano mo anin yun sa pera mo, paano ka makalikom nun, no? Samantalang sila maleta ang abutan. Dahil lamang sa tong collection at tong pass sa Bureau of Customs. Paano pa ang collection? Linggo-linggo? Ganun kalaki ang pera, Marlon? Hindi ko na alam. May kabusugan ba itong mga to? Parang wala namang kabusugan. Saan nila nilalagak yan? Kasi hindi pwede yan sa bangko, Marlon. Pansinin nyo, di ba pinalitan na yung mga lumang pera? Bakit wala pa rin, kukunti pa rin mga nagkalat ng mga bagong labas ng 1,000 pesos? Ano bakit? Nire-replenish nila. So nasa kanila ang bagong notes? Bago, kinukuha nila. Tapos yung mga nakukolekta nila na mga medyo bago, medyo luma, yun naman nilalabas sa masa, sa tao, nire-replenish. Para in due time, pagka tuluyan nang nawala itong mga lumang bago yung kanila. Yung bago na ilalabas nila. So BSP allows this? Ayun din ang hindi natin alam. COA allows this? Hoy, kamusta po sa COA? Kay COA Chief, pasok-pasok din ng maaga, wag puro gabi. Oo nga, COA Chief. Diba? Ano yung BPO? Hindi ko alam eh. Ba't gabi pumapasok? Sana may mag-check, no? Sana may mag-check dahil may ilang brad ako sa COA. Ano ba to? Kung pumasok daw ang COA Chief natin ngayon, hapon sa kagabi. Kasi laging puyat? Hindi ko alam eh. Tamad? Yung trip niya yata, hindi ko alam. Baka batugan? Kaya yung mga empleyado, hindi na nila nakikita boss nila pagka office hours. Nakikita nila ngayon, hapon sa kagabi. That's so sad. Parang that's unbecoming of an ideal government official, no, Marlon? And yun nga, di ba? Supposedly, ang Commission on Audit ang gwardiya, ang bantay na para, di ba, sa paano yung daluyang pananalapi ng wow, taong bayan. daluyang pananalapi. Pero ngayon, kung sila ang may problema, sino naman ang bantay para sa kanila? Sino ang guardian? Sino ang dapat maging guardian ng dapat na guardian? The question of checks and balances, Marlon, wala. Ano, diba? Wala. Yung transparency, accountability, nasa na. Lahat na ng institusyon ng pamahalaan, unti-unti nang nalalagyan. Pati nga yung yan, gigil ka na naman. Pati na naman sa mainstream media. Wala na eh. May nag-fact check na ba ngayon sa lumabas na cocaine video? Ako na, walang nagpa-fact check.
Asa na kayo mga fact-check? Hoy, nag-divert na kasi sila sa ano, hindi na AI. Hindi na nila pinapasinungalingan na AI. Diba? Yung dati kung ultimo kama ng mga to, ultimo yung preposition noun, pina-fact-check nyo. Ano, Marlon, sorry ha, mali ka kasi dyan. Si Rappler kasi finact-check niya, ang sabi ni Rappler, face swap. So, ibig sabihin, still again saying na it's not BBM doing the coke. So, face swap. So, meaning, talaga yun. may Hindi ko nabasa, filter. sorry, hindi ko nabasa. Papasend mo sa akin. Oo, may filter, Marlon. So, pero syempre, yung pagpa-fact-check nila, Parang dapat mag-fact-check. well, hindi, I was just being sarcastic. Yung pagpa-fact-check nila is still pro them. Na parang hindi yan yung among sinasanto namin ngayon. Subjective talaga eh. Wala, No? parang- Subjective na ito mga to, hindi objective eh. No? wala. Subjective. Ang mainstream media ay tinakasan na ng kanilang mga tino dahil ang kanilang mga prinsipyo ay nabili na ng demonyo. It's as simple as that. Wala nang ABS-CBN na matino, wala nang GMA na matino, Marlon. Meron lang tayong maaasahan at kakampi ngayon sa SMNI. Natutuluyan nilang tanggalan ng lisensya ngayong taon na to. Don't worry, SMNI, because the way to go is now the social media. The internet world will give you business and the internet world will give you the supporters that you need. And we are one of them. Naniniwala kami sa inyo sa pinaglalaban ninyo. So, don't worry. At umahanga, sumasaludo. Yes, totoo yan. Dahil, alam mo Marlon, sa panahon ngayon, pag nagsabi ka ng totoo, outcast ka eh. Mismo. Pero, merong kagaya mo, kagaya ko, natin, nila, nating lahat, na mas pinipiling maging outcast kesa ipagbili mo ang prinsipyo mo sa demonyo, Marlon. Basta saan ba't lahat pa mananalo pa rin talaga ang kabutihan kontra kasama? Kinabahan ako. Di ba? Kasi, all covered, Marlon. Oh. Hindi at least Nakakatakot. hindi riding in tandem. Riding in bicycle. Si ano yun? Si Black Rider yun. Black Rider ba yun? Si DILG Secretary Benhur Abalos yun. Kala ko part lang ng Shiger. Na ginagamit ang kanyang opisina sa pag-shooting at pagiging artista niya. Tony Falcon. Si Tony Ferrer. Ilabot mo yun to? Hindi. Ba't alam mo, Tony Ferrer? Kasi tinawag ni sino ba tumawag na Tony Ferrer kay DILG Abalos? Si Kaado yata. Oh, di ba? Alala ko kumusta si Kaado na nag-attend ng launch ng Kingmaker. Grabe niya, no? Yung King, siya namang naging King din. Ginawang King yung Queen. Ewan ko ba? Doon sa yung sa Q&A niya. Doon sa Open Forum. Tama sa Q&A. Si Kaado, nakipag-meeting din yung sa atin yan. Nagkaroon tayo ng pagkakataon, nanghingi ng meeting kay kay Atty. Vicky. Talaga? Oo, yung group nila. So yun lang po, dapat po tayong lahat ay magkaisa para sa katotohanan, kapayapaan at seguridad ng ating bansa. Hindi po natin na yung inaasam natin sa saganahan. at hindi natin kailangan mag-away-away na kung iisang bangka ang ating sinasakyan, iisang direksyon ang ating pagsagwan. Hindi dahil mas malakas ang isa sa pagsagwan, sisitahin mo yung mas mahina ang pagsagwan. Hindi po, iisang bangka tayo sa iisang bagyo na at dilim na meron ang bansa Huwag ngayon. na huwag kayong magka-tantrums kasi magagalit ang isang congresswoman. Robes, na I think is the same, na merong same sentiment as Romel, na hindi na naka-imik nung in-ambush interview, na wala ang dila, nakat. At meron Naduwag. ding Risa, aka Kamote. Exciting. We have, we support Spokes Roque dito sa laban na to. At Galing Marlon, mo, galing mo. sorry Marlon, mabilis lang ha. Bigyan lang din natin ng pagkakataon na mabasa ang kanyang statement. Oo nga. Kaya lang mahaba eh. Although pinost na namin to, visit our community page ng Third Floor Studio. Doon niya inunti-unti dahil hindi siya napagbigyan ng pagkakataon eh. Paano mag-aalign yung kiniklaim ni Altenco na ganito, na-meet siya nung mga panahon to, nandito ako, ganyan. So basahin ninyo at magkakaroon kayo ng enlightenment na baka magkaroon tayo ng conclusion na may nagsisinungaling, may pinipilit na ang naratibo nila ang manaig at meron silang gustong patunayan or i-deliver na output na maging masama ang kampo ni Atty. Harry Roque. Pilit niyong isinasangkot si Atty. Harry Roque na protector di umano sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Oo. So, bakit hindi niya naman alamin kung sino naman ang protector ngayon na kaya hindi ma-raid at hindi masalakay ang Pogo Island sa Cavite? Oo, at saka kung anong iba pang mga dahilan dyan ng pagiging protector ng administrasyon sa droga, Marlon. Yun yung Di ba? sinasabi ko, diba? Sa krimen, Inuubos Marlon. nila resources nila para alamin ano pa bang butas pwede makita kay Spokes Harry. Ano ba mga ari-arian nito? Ba't hindi nyo ubusin ang gamitin sa tamang paraan yung pera ng taong bayan, resources ng pamahalaan para naman mahuli kung sino yung kakuntsaba o sino yung mastermind nung nahuling to nila ng illegal substance sa Litagtag, Batangas. Hindi ba ito ganti rin, Marlon, sa pagkakalabas ng cocaine video? Yun na nga yun, Pam. Ganti na to at harassment na to and persecution. No? And muli, nananawagan po kami sa mga DDS senators. Mga boss,
Kailan pa kayo magsasalita para ipagtanggol ang pamilya Duterte? Meron naman naninindigan na si Senator Robin Padilla, Marlon. Pero nananahimik pa rin. Senator Robin kasi hindi siya re-electionist. Nananahimik ang Senator Bongo, Marlon. Sana. Senator Bato somehow is, standing his ground, so being supportive of VP Sara. Ano ginawang president si Senator Robin sa PDP? Ano tingin mo kung i-overhaul yung mga opisyalis dun? Tapos gawing opisyal din si Mayor Paste? Opisyal bilang pinakamataas na opisyal? Pwede. Presidente? PDP, si Mayor Paste Duterte. So, ikaw ba nagkakaroon ka ng foresight, Marlon, na maaaring si Senator Robin Padilla ay seat warmer lang for Mayor Baste Duterte? Posible pa. Posible kasi nakakalungkot yung nangyayari ngayon sa PDP. Kasi nung pag-upo ni Pangulong Rodrigo Duterte, lahat halos ng congressmen sa senador, talagang alam mo yun, naglipatan para maging kapartido si PRRD. Although nagkaroon sila ng problema, internal na problema sa PDP, ito yung sa pagitan ng Duterte Group sa Manny Pacquiao Group, sa Senator Coco Pimentel. Pero yung mga congressmen and senador naka-align doon sa prinsipyo ng kanilang partido. Ngayon wala na, nagkakaiwanan na sa ere at pinapabayaan na nila Tatay Digong. Yun ang pinaka. Marlon, our attention is being called to visit the page of Inday Sara Duterte dahil nagpalabas ito ng bago niyang statement ng pasasalamat. Basahin natin mabilis, Sige, Marlon, dahil may lang naman. Okay. Nagpapasalamat ako kay Senator De La Rosa, Senator Go, dati na okay. sila, at Senator Padilla, mga AFP at PNP personnel sa mga kababaihan at lahat ng ordinaryong mamamayan sa inyong pagtugon sa panawagan ni Senator Bato ng voluntaryong pagtulong para sa aking seguridad. Ramdam ko ang inyong malasakit, pagmamahal at suporta. Huwag kayong mag-alala sa akin at hindi ninyo kailangan mag-ambag ng pera para sa security ko. Ang pagtatrabaho sa pamahalaan ay pag-alay ng buhay para sa bayan. Alam nating lahat na bahagi ito ng serbisyo. Isa lang ang hiling ko sa inyo, ang kaligtasan ng aking pamilya. Huwag ninyong payagan ang anumang karahasan sa aking ina, asawa at 4 na anak, personal man o sa internet. At kung sakali man, huwag ninyong palampasin ang sinunang gagawa ng kapahamakan laban sa kanila. Daghang salamat, Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines. Grabe, no? Ramdam mo yung sincerong pagpapasalamat niya, pero ramdam mo pa rin yung talagang pag-aalala niya para sa kanyang pamilya. Dito mas nangibabaw ang pagiging ina niya, Marlon, Mismo. di ba? Kaya nga yung sabi mo nga kanina kay Robes, kay Congresswoman Robes, hindi ka ba nanay? Hindi ka ba asawa? Hindi ka ate? At wala kang magulang? Tanggalan ng security. It's as simple as that. Pero Sabi Marlon, mo tantrums, ito hindi ko pagtatantrums. sa first line niya, Marlon, meron siyang message dito, mensahe na salamat sa mga AFP, PNP, dahil alam naman nating lahat na ang mga uniformadong matitipunong opisyal natin dyan, na ang kanilang loyalty ay wala sa gobyernong ito na nakaupo ngayon. Kali ang kanilang mga kamay. Kasi dapat naman talaga ang loyalty nila ay para sa taong bayan at Yes, konstitusyon. yes. At kung sino yung tao na para sa taong bayan, at alam nilang lahat na hindi ang presidente yun at ang mga nakapaligid sa kanya, yon ay yung dating administrasyon na binigyan sila ng importansya. Sobra-sobra. Yes. At Sobra. iginalang sila. Sobra-sobra. Di ba? Yun. Kaya lagi hinahanap yung brand of governance ng Duterte, Marlon. Upang. Na hindi mo man lang ni katiting maikumpara sa nakaupo ngayon, Marlon. Di ba? Kaya sabi ko lang kagabi, nasa controller si then Colonel Romel. Controller. Pera yan. Pera yun, Oh. di ba? And alam na alam ni then Colonel Marbil kung paano tinaasan ng sweldo ng mga pulis natin. Ang dating sumesweldo ng yung entry level na PO1 o patrolman ay kung tama ako 14,000, 15,000 lang Aww. o 16,000. Alam mo ginawa ng Pangulong Rodrigo Duterte? 32,000, 34,000. Good job, Tapos PRRD. alam ni General Marbil ngayon na ang Pangulong Rodrigo Duterte lamang ang namumugot tanging nagtaas ng sweldo ng PNP and pati sa AFP. Ganun niya ine-empower kasi, di ba? Ganun niya ine-encourage. Nadamay dito pati ibang mga uniform personnel. Yung Bureau of Fire Protection, BJMP, nadamay ito. Kasi ang katwiran ni PRRD, itataas ko sweldo nyo para hindi na kayo matempt na gumawa o makisali sa corruption. Ganyan din ang ginawa niya sa mga health workers, Marlon, sa teachers, di ba? Para hindi na lumalabas ng bansa. So ganyan nila minahal ang kanilang pinaglilingkuran, ang mga Pilipino, at ganyan nila nirespeto. Ang problema, ano ngayon ang sinusukli nyo? Wala. Kayong mga sip-sip buto sa pamahalaan. Ingrato. Just be ungrateful. That's how they live life. That's how they play life. These are unfair people. So yun po, dahil paparating ang midterm election, tayo po ang mas makapangyarihan sa mga demonyong nakaupo ngayon. Ang boto po natin ang pwedeng makapalit, magluklok ng kanilang mga kapalit.
So, yun po. Meron kang sasabihin, mensahe? Wala na. Mag-end live na lang muna tayo bukas na lang ulit. Bukas na lang uli. Maraming salamat po sa mga nakitambay sa amin. At ako po si Pam. Ako si Marlon. Narito po tayo sa third floor studio na Mind Your Own Opinion. Don't forget the LSS. Like, share, and subscribe yung BSA Hindi na ako mabibilaukan na don't skip ads. Ito Marlon, mabilis lang din kasi medyo align itong extra natin doon sa sinabi ni VP Sara kay Romel na Romel, oh. ikaw ay batas lang, hindi ka Diyos. Ang Tama. opinion namin ay aming opinion. Kung may iba kang opinion, mag-vlog ka rin. Huwag niyo kaming tatakutin dahil matagal na kaming takot sa Diyos na pinalaniwalaan namin. Huwag ka manakot dahil hindi ka Diyos. Bilis magsalita. Maraming salamat po kay Asek, Bulldog. Hello po mga katete ngayon. Ingat po lahat. Okay, bye-bye.